Sa wakas narito na tayo. Ang hangin ng Hiroshima ay puno ng tensyon at pangarap. Ang Shohoku High School Basketball Team ay formal nang tumapak sa entablado ng Inter-High Nationals. Hindi lamang ito basta laro. Sa tatlong pinakadakilang torneo sa Japan, ang Summer Championships, ang Autumn National Sports Festival at ang Winter Invitational, para sa Shohoku, ito ang rurok ng kanilang paghihirap. Masasaksihan ng libu-libong mga atleta na nagsumpa ng katapatan sa sportsmanship. Sa loob ng dambuhalang arena, mararamdaman ang bigat ng bawat yapak. Ipinapakita ng kapaligiran ng Hiroshima na ang titulong National Champion ay hindi ibinibigay sa mahihina. Ito ay para lamang sa mga handang itaya ang lahat sa loob ng court. Ngunit sa likod ng kislap ng seremonya, isang malupit na katotohanan ang bumungad sa Shohoku. Ang tournament bracket ay hindi naging pabor sa kanila. Napabilang sila sa parehong block ng naglalakihang koponan tulad ng Sano Kogyo, ang walang talong kampeon, at ang Aiwa Gakuin. Dito muling nagtagpo ang landas ng Shohoku at ng kanilang karibal sa Kanagawa, ang kainan. Sa kabila ng pang-aasar ni Kyoto dahil sa mahirap na bracket ng Shohoku, tinatawag siyang unggoy ni Sakuragi, pero hindi maitatago ang respeto sa pagitan ng dalawang kupunan. Habang ang iba ay nag-aalala sa hirap ng bracket, si Rukawa ay nananatiling tahimik ngunit determinado. Para sa kanya, walang puwang ang kaba. Kailangan nilang durugin ang bawat kuponang haharang sa kanilang landas. Sa gitna ng usapan, biglang pumasok ang isang elementong magpapadilim sa atmosphere, ang Toyotama High. Sa pangunguna ni Kishimoto, sinubukan nilang maliitin ang kakayahan ng Shohoku at maging ang reputasyon ng kainan. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nanggaling mismo sa King of Kanagawa. Nang tanungin ni Maki ang isang malupit na, "Sino ka nga ulit?" tuluyang napahiya at nagngit-ngit sa galit ang mga taga-Toyotama. 10 taon pa ang kailangan nyo bago nyo makausap si Maki ng ganyan. Ang hirit ng mga kakampi ni Maki. Halos mauwi sa pisikal na sagupaan ng tensyon kung hindi lamang namagitan ang mga kapitan na sina Akagi at Minami. Sa huling sandali bago ang kanilang paghihiwalay, nag-iwan si Maki ng isang seryosong babala para kay Rukawa. Ang kapitan ng Toyotama na si Minami ay hindi lamang basta magaling. Siya ay tinaguriang ace killer. Isang manlalarong tuso at mapanganib na handang gumamit ng maruming paraan para manalo. Ang gabi bago ang unang laban ay puno ng katanungan. Handa na ba ang Shohoku para sa digmaang ito? Habang papaalis na ang mga taga-Toyotama, may isang manlalaro na biglang bumangga kay Ryota. Agad naman itong nagdahilan na aksidente lang iyon dahil hindi raw niya nakita si Ryota. Ngunit halatang may bahid ng pang-iinsulto at panunukso ang ginawa niyang iyon. Hindi naman nagpadaig si Ryota. Agad siyang bumawi at sinabing mas mabuti pang bumili na ito ng tiket dahil kumpiyansa siyang bukas ay pauuwiin na nila ang Toyotama sa kanilang laban. Dahil sa sinabi ni Ryota, lalo lamang na inisang manlalaro. Pero commercial muna tayo, shoutout pala sa ating mga viewers. Bale ito yung mga nag-comment sa unang slam dunk video natin noong nakaraan. Take care po and God bless. Habang nasa tinutuluyang in ng Shohoku team, nakababad si Ryota sa isang maliit na paliguan habang iniisip ang nangyari kanina. Hindi niya ito nakalimutan at sa kanyang gigil ay nag-dive na lamang ito pababa sa tubig. Nangako ito sa kanyang sarili na wawasakin niya ang hambog na iyon bukas. Samantala si Rukawa naman ay maagang nahiga sa kama pero sinabayan niya ito ng visualization training. Paulit-ulit niyang binabanggit na siya ang pinakamagaling sa Japan habang tuluyan na siyang makatulog. Si Sakuragi naman ay tumawag kina Haruko upang ibalita ang mga nangyari. Pero mukhang excited ang ating bida at may gustong sabihin ngunit mistulang nauutal siya magsalita. Bukas daw ay gagawin niya ang kanyang pinaka-best sa laban. Napunta naman ang sumunod na panel sa ibang players ng Shohoku. Sa kwarto naman ng seniors,
Pinatikos ni Mitsui ang magazine na bakit daw Class C lamang ang kanilang team. Ang kainan naman ay Class A. At ang Toyotama na makakalaban nila bukas ay Class A rin. Parang hindi ito tama, sabi ni Mitsui. Napansin naman ni Koguri si Akagi na malalim ang iniisip habang nakatingin sa malayo. Napatanong si Akagi, kinabahan daw ba si Mitsui noong Junior Nationals? Pero ang sagot ni Mitsui ay hindi niya ito maalala. Inamin ni Akagi na ito ay ang unang beses niyang maglalaro sa Nationals, kaya hindi niya mapigilan ng nerbiyos at pagyanig ng kanyang katawan. Dahil dito ay napagdesisyonan ni Akagi na lumabas muna sandali at magpapawis. Nabanggit ni Mitsui na pati pala si Akagi ay kinakabahan din. Hindi mo siya masisisi, tugon ni Kogure. Pinangarap naming makalaro dito, simula pa noong mga bata pa lang kami. Kaya dapat ay hindi tayo matalo bukas. At dito na natatapos ang chapter, mga kaibigan. Bonus clip na wala pala si Akagi habang pabalik sa inn na tinutuluyan nila.